Hi, good afternoon. My name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Kamusta po kayong lahat? Ang tagal ko nang hindi nakagawa ng video, no? Lagi ganun ang intro, no? Anyways, sige, may mga followers ako na nag-talk time sa akin at ang dami, no? Ang dami na sa tagal nila siguro medyo lumuwag na naman yung kanilang kaalaman, kaya bumalik daw. Okay, so marami sa akin ngayon na nagsischedule, no, for a talk time, no, na makausap ako. Okay, ganun talaga yun, no? Ang anxiety disorder, pwedeng magpahinga muna siya, pwede rin siyang bumalik. Depende lang kung paano nyo, again, i-interpret yung mga bagay-bagay. Okay? Okay lang yun, normal lang yun. Kasi napatunayan nyo rin sa sarili nyo na nung nahigpitan ninyo yung kaalaman nyo dati, no? Yung mga narinig ninyo at nalaman ninyo, kumbaga humigpit na sa pag-iisip nyo, napansin nyo rin na nawala yung anxiety. Ganun na siya kasimple. Parang ano lang yan halimbawa, nagkaroon ka ng trangkaso, humina yung immune system ninyo. So, porket ba nagka-trangkaso ka na dati at gumaling ka, hindi ka na magkakaroon ng trangkaso ulit. So, ang trangkaso, dumadating yan, minsan viral siya, no? Actually, kadalasan, I think viral talaga pala ang trangkaso, no? Ganon, no? Ngayon, kung mahina yung system mo, madali kang magkasakit. Okay? Talagang mararamdaman mo yung symptoms ng trangkaso. Ganun lang kasimple. Huwag na natin pakomplikaduhin ang paliwanag. So, bumalik yung anxiety ninyo. It is because kumbaga yung inyong mga tools medyo nakalma na kayo, na-relax na kayo masyado, parang napabayaan nyo na. Okay? Kasi nandun naman na siya sa pag-iisip. So, the same with trangkaso, kailangan lang gamutin ulit at mawawala rin siya ulit. Ang kagandahan lang sa trangkaso, kampante tayo because alam natin na gagaling tayo sa trangkaso, no? We accept it, na alam natin na normal ang trangkaso, na dumadating yan, sometimes seasonal, diba? Depende rin sa katawan mo kung mahina ka o malakas ka. Kahit may mga virus dyan, kung malakas ka, kaya labanan ng katawan mo yung virus, no? Pero ngayon, it's the same with anxiety disorder. Kapag medyo lumuwag yung kaalaman mo at yung interpretation mo ay malala, then pwede siya talaga bumalik. Kasi ganun ka-powerful yung brain natin, no? Kaya pwede nga gamitin yung energy na yon into a positive one, no? Kung ginagamit niyo yung energy sa fear, sa nervyo, sa takot, yung the same energy pwede mong gamitin para maging productive ka. Okay? So, yun lang, no? Ang gusto kong sabihin ngayon sa vlog na ito, na it's all about interpretation. Yung mga what if sample, may nag-message sa akin, sabi niya, naka-heart attack ba ang anxiety disorder? Sabi ko, depende. Sabi kong ganon. It's not really the anxiety disorder, no, na magpapa-heart attack sa iyo, no? Walang katibayan 'yon, walang ebidensya, pero ang may mga ebidensya ay yung cholesterol na mataas, yung lifestyle ninyo, no, obesity, paninigarilyo, 'yun, no? Pero kung sa anxiety lang, wala namang sinasabi na mag-heart attack ka. Okay? Kasi tandaan ninyo, ang cholesterol yan yung bumabara sa mga veins, no? At kapag napuruhan ka dyan, ibig sabihin bumara, hindi na tatakbo yung dugo. So magkaka-heart attack ka. Ngayon, kung sa brain naman siya,
stroke ang tawag doon kapag hindi na dumalo yung dugo doon sa brain mo kasi nabarahan na nga siya ng mga plaques, cholesterol, no? Yun, okay? So ngayon, kaya bumabalik yung anxiety niya. It is because meron sa mga what if gaya niya, yung tanong niya sa akin, anxiety disorder, makaka-heart attack. So ano ang ibig niya sabihin doon sa tanong niya na yun? Naniniwala ba siya na yung anxiety disorder ay magpapa-heart attack sa kanya? Ngayon, kung may ganun ka paniniwala, ay talaga magkakaroon ka ng anxiety. Okay? What if, no? So ang kasagutan lang dyan para makalma ka is tingnan mo yung science, no? Kasi lahat tayo pwede tayong mag-isip ng mga kung ano-ano, pwede natin takutin yung sarili natin, diba? Halimbawa, meron ako nakitang asteroid. Baka nakita nyo rin yung na-capture siya talaga sa camera. Ang ganda nga actually, parang pelikula yung asteroid, ang laki-laki, pero harmless siya. Ang laki niya lang daw is 1 meter. Pero pag tinignan mo sa sky, talagang sobrang liwanag. Kala mo parang yung mga pelikula na end of the world na parang yung sa Ice Age na tumama yung asteroid. Tapos talaga nasira yung mundo. Parang ganun. Ngayon, matatakot ka talaga pag nakita mo siya kasi ang laki niya no? Ngayon, ang facts niya, harmless siya. 1 meter. So, ngayon, kung meron kang facts, madaling mawala yung anxiety mo. Kasi ibig sabihin may katibayan ka, may ebidensya na hindi ka pala delikado, hindi ka mamamatay. So ganun. So mag-iingat kayo sa mga kung ano-anong maiisipan nyo lang na walang kakwenta-kwenta, no? Ibig sabihin mag-iisip lang kayo, magiging anxious na kayo, nervous na kayo sa sarili ninyong pag-iisip. Dapat ang tanong ninyo, yung bang iniisip ninyo ay totoo? Meron bang science? Meron ba siyang ebidensya? 100% ba na dapat ko siyang katakutan? O ako lang ang nagpapalala sa sarili ko nung idea na yon? Diba? So halimbawa, yung asteroid, kung nakita mo yun, kung wala kang ideya, parang nakakatakot talaga yun kasi wala kang ideya. Ngayon, nung nakita ko sa news, it's harmless, it's 1 meter. Okay. So hindi, pero actually matagal na bago sinabing harmless, no? Pero pag siguro sa unang tingin mong ganyan, makita mo, talaga matatakot ka. Baka end of the world na, hala, bakit may asteroid dyan sa langit? Ano ito, mamatay na ba tayo ang mga tao sa mundo? So ganun. Ngayon, mawawala yung anxiety mo kung malalaman mo na yung katotohanan na ang asteroid na tumama sa mundo ay 1 meter lang, harmless. Wala ka ng anxiety. At isa pa, yung katibayan nun, ilang araw na yun lumipas, buhay pa rin tayo, ayos pa rin yung mundo. So, the same with your thoughts, kung ano-ano yung mga pinag-iisip ninyo, kung may cancer ba kayo, may heart attack ba kayo, tingnan nyo naman kung may sense, no? Ibig sabihin, may sense pa, may kabuluhan ba yung pinag-iisipan nyo. Halimbawa, kung ikaw ay halimbawa 21 years old, 23, 20 to 30 years old, batang-bata, healthy, hindi ka naninigarilyo, wala kayong lahi ng heart attack, maganda katawan mo, sabi ng doktor, you are healthy, normal ang cholesterol, lahat ng yung blood test mo, normal lahat, ayos. So, bakit ka matatakot sa heart attack? Diba? Yun ang ibig ko sabihin, na bago kayo mag-isip ng something na nagpapatakot sa inyo, ano ang ebidensya na talagang kayo ay nasa delikadong sitwasyon? Okay, hindi ko rin kayo masisisi kasi ang mismong simptomas ng anxiety ay talagang nakakatakot sa katawan, di ba? Ang pangit talaga hilong-hilo ka na. Kaso yung hilo mo na yan, yung iba, feeling hilo lang. Pero kung tatanungin mo siya, nahihilo ka, umiikot ba yung paligid? Tumitingnan mo, halimbawa, yung paligid mo, yung pader, umiikot ba yan sa paningin mo? So talaga bang nahihilo ka o hindi? O feeling lang na nahihilo? Okay? So tingnan mo maigi, no? Maging objective ka. Ibig sabihin, tingnan mo kunyari, obserbahan mo na para kang doktor, para kang scientist na
Sige, nahihilo ba talaga ako? Sige, let's be objective. Umiikot ba ang paligid ko? Kung hindi, hindi ka talaga nahihilo. So, ganun, no? Ganun mag-obserba ng mga bagay-bagay. Okay. Sabi mo, masakit ulo mo. Okay. Masakit ba talaga? Well, pwede namang masakit ang ulo. Ngayon, maraming klase ng sakit ng ulo. Okay? May sakit ng ulo na typical, kilala natin, no? May pain lang, may discomfort, pero kaya naman. Pero yung mga talagang stroke na biktima, yung mga stroke na pasyente, sobrang sakit ng ulo nila na kailangan nila magpatakbo sa ospital. Ganong klaseng sakit yung nararamdaman nila. Pero syempre, titingnan nyo rin yung simptomas nyo. Halimbawa, kung tumabingi na yung mukha ninyo, hindi na pantay, pag tinaas nyo yung dalawang kamay nyo, hindi pantay yung kamay nyo, yung isa hindi maitaas, o kaya yung mukha nyo tumatabingi na, nagsuslur kayo, yung kunyari, sabihin mo lang yung sentence na, my name is Jeremy Hamili. Sabi mo, senyales na ng stroke yun. So kailangan within the fastest time dapat, no? Kailangan yung pinakamabilis na panahon magpasugod ka na sa ospital kung may ebidensya ka na ganon. Pero kung wala, nag-iisip ka lang, sakit ng ulo ko, stroke na siguro to, paano? Paano natin malalaman kung totoong stroke yun o hindi? Nakikita lang yung stroke kapag may senyales na. Yung tumatabingi yung bibig, nagsaslur yung salita niya, nabubulol siya, okay? Yun, pwedeng masakit talaga yung ulo. Pero yung mga yun, kapag gano'n, takbo na kaagad sa ospital. Okay? So, kailan hindi? Kailan ka magkakalma at anxiety lang? O normal na sakit lang ng ulo? Lahat naman tayo sumasakit ang ulo Kasi ang titingnan mong ebidensya dyan, ilang taong ka na ba? Meron ka bang history? May talaga bang may sakit ka sa katawan? Mataas ba cholesterol mo? Hypertensive ka ba? Ibig sabihin, mataas ba yung blood pressure mo lagi at hindi controlled? Kasi di ba may maintenance naman tayo? So yung maintenance, yun yung nagpapaluwag ng mga veins natin, right? No? So yun, no? Ngayon kung wala ka naman, kung normal naman yung blood pressure mo, kung wala normal ang cholesterol, bata ka pa, healthy ka pa, then sakit na ng ulo maaari sa gutom, sa pagod, sa mata na nanlalabo na pala yung mata mo at kailangan mo nang magsalamin, hindi agad-agad mamamatay. So ang ibig sabihin, kahit ano pa yung maisip ninyo, kailangan maging scientific yung pag-process nung bagay-bagay. Hindi porket sumakit ulo, stroke na to. Magpapanik ka talaga dyan. Mag-anxiety ka, hindi ka rin makakatulog. Okay, no? So, naintindihan niyo ba? Ang takeaway dapat po ay kung may papasok sa isip na katarantaduhan, na panluloko ng sarili ninyong pag-iisip, maging scientific tayo. Maging observant tayo. Sabihin nyo, ito bang nasa isip ko, sinasabi niya, okay, ganito ang gagawin ito, sasample lang ko kayo, kunyari nangyari sa akin. Kunyari masakit ulo ko. Sakit ng ulo ko. Okay, ngayon sinasabi ng utak ko, baka ma-stroke ako. Okay, yun ang sinasabi. So masakit ulo ko, sinasabi ng utak ko, ma-stroke ako. Ngayon, ano ang mga evidences, no, na ako'y maso-stroke? Okay? Malalaman lang ang stroke kapag lumabas na talaga yung mga simptomas. Yung tumabingi na yung bibig, hindi na makapagsalita na maayos, kahit ano doon, no? At sobrang sakit talaga ng ulo, okay? Yun lang. Doon lang yung time na lalabas yun at punta ka na ng ospital. Pero kung hindi naman lumalabas yun, hindi natin kailangan maging anxious. Normal lang siyang sakit ng ulo. Although hindi naman normal na may masakit sa katawan, but ito yung mga typical na nararamdaman ng tao. Sakit ng ulo, diarrhea, sakit ng tiyan, diba? So, ganun. Okay? So, again, ang takeaway is that maging scientific. Gaano katotoo yung nasa isip ko at ano ang ebidensya. Okay? Ganun. Okay. Now, next.
Punta tayo sa mga taong hirap sa pagtulog. Okay. Punta muna tayo sa taong hirap sa pagtulog. Ang problema ng mga taong hirap sa pagtulog, na-associate na nila yung kama sa fear. Sabihin, gabi na naman, mahirapan na naman ako matulog, hindi na naman ako makatulog. Okay? So, yung paghiga sa kama at yung paggabi na at panahon ng oras ng pagtulog, in-associate nyo na siya na misery, discomfort. Na yan na naman, magsastruggle na naman ako, hindi naman ako makatulog. In-associate nyo na. Gets nyo? Okay? So, ano ang gagawin sa ganon? Okay, una, dapat tanggapin nyo na okay lang, no, ang mga panahon na wala tayong tulog. Okay? Hindi tayo mamamatay doon. Hindi tayo mamamatay doon, lalo na kung bata ka pa. Kaya nung katawan natin yun. Anong ebidensya? Sundalo. Yung mga sundalo sa giyera, sa tingin nyo ba nakatulog sila ng maayos? Nakatulog sila ng 6 to 7 hours every day? Hindi. Alam nyo ba mga doktor? Alam nyo ba kung ilang oras yung kanilang duty, no, sa ospital? Paabot sila ng mga 36 hours. No? Tuloy-tuloy sila. Doktor yan, ha? Pero sa kanila, pag uwi nila, pagod ako, tulog na ako. Pero ikaw, isang gabi ka lang, nakatulog ka rin naman ng 4 na oras, buti ka nga, ikaw nakatulog ka pa ng 4 na oras, bakit parang mamamatay ka na? So saan ang gagaling yung fear na yun? No? Ang daming mga tao nagtatrabaho sa gabi, babawiin nila yung tulog nila sa umaga, no? So it doesn't mean na mamamatay ka na. Yung mga naglamay, halimbawa namatayan ng mahal sa buhay, naglamay siya ng 1 linggo. Kung mapapansin mo, dahil nasa lamay siya, isa siyang nanay o kapatid o anak, hindi siya natutulog kasi andun siya sa lamay eh. Ano nangyari sa kanya? Namatay ba siya? Sumunod ba siya dun sa namatay? Hindi. Pero minsan habang walang tao, iidlip siyang ganun. So, yung katawan natin, kaya niyang gawin yung dapat niyang gawin. Kayo naman, walang tulog, pero may tulog naman kayo 2 oras, 3 oras. Bakit yung sinasabi ng walang tulog? Maaaring hindi sapat ang tulog, pero iba yun sa walang tulog. Intindihan niyo? Kaya huwag nyo rin sabihin na wala kang tulog. Kasi kung may 3, 2, 4 na oras kang tulog, may tulog ka. Gets? Pero pag sinabi mo walang tulog, 3 araw na akong walang tulog, katarantaduhan yun. Okay? Katarantaduhan. Siguro, maari, meron talaga, pero yung katawan mo, bibigay at bibigay yan. Sumandal ka lang ng konti, mapapatulog ka na. Sumandal ka lang ng konti. Kung 3 araw kang tuloy-tuloy na walang tulog, ha, sumandal ka lang gano'n, makakatulog ka eh. Kasi 3 araw ka nang walang tulog. So, ano ibig sabihin? Yung katawan, kaya ka niyang patulugin kung gusto niyang patulugin ka. Actually, ang pasyente o ang taong merong bipolar, is it bipolar ba? Oo, bipolar. Bipolar na ata. Tama, bipolar. Extreme high, extreme low. Tama. So, yung bipolar, alam nyo ba na ang isa sa mga senyales na may bipolar yung tao, may may classification ng bipolar, may 1 and 2 pa yan, no? Okay, pero hindi yung discussion natin, pero explain ko lang sa inyo. Pero may mga bipolar na ilang gabi na hindi nila kailangan matulog, as in energetic sila, yung parang hindi nila kailangan matulog, energetic sila, buhay na buhay sila. Kaya pwedeng bipolar yun. Okay? So, gano'n, no? So, dapat ba matakot tayo sa pagtulog? Kasi yung pagkakatakot ninyo sa pagtulog, sa ideya ng pagtulog, yun ang hindi nagpapatulog sa inyo. So, kailangan maayos nyo yung mga fears on sleep. Okay lang yan na isipin nyo na lang yung mga naglamay ilang gabi, na lamay, wala silang tulog, buhay naman sila. Ano problema?
O pagkatapos ng lamay, lilibing, matidepress pa nga yan. O may mga ilang gabi rin na hindi sila makakatulog. O after ng 1 month, 2 months, babalik na rin sila sa tulog nila ng normal. Ayos na. Pinagdaanan lang sila. Ang problema sa ating may mga anxiety disorder, kala natin, pag hindi ka makatulog ng 1 gabi, 2 gabi, mamamatay ka na sa pangatlong araw. Naintindihan ninyo? So ano gagawin? Ganito, meron din tinatawag na sleep hygiene. Okay? Kailangan, halimbawa, kung talagang matigas ulo mo, tatanga-tanga ka, halimbawa, oras na ng pagtulog, ganyan, tulog ka ng alas 10, pero naka-cellphone ka pa rin, hindi ka makatulog dun kahit anong gawin mo, lalo na may problema ka sa pagtulog. Una, ang rason yan, kasi may tinatawag tayo circadian rhythm, no? Yung katawan natin alam kung umaga at alam kung gabi. Dahil alam niya yung umaga, maglalabas siya ng mga chemicals para gumising ka. So like say for example, mataas yung adrenaline mo sa morning kasi kailangan mo nang gumising, kailangan mo nang tumayo kasi magtatrabaho ka. Ngayon, kung paggabi naman at gabi na, alam din ng katawan na gabi na, so yung katawan mo maglalabas na ng mga melatonin yan, yung mga pampatulog na chemical para makapagpahinga ka na sa gabi. Okay? Kaya importante, no, na dapat pagpatulog, kung tutulog na tayo, wala nang mga cellphone. Pinakamaganda nga patay ang ilaw, no? As in walang ilaw kasi doon tayo yung katawan natin naglalabas ng pampatulog ng mga chemicals para antukin tayo. Pero kung naka-cellphone ka, dahil sa liwanag ng cellphone at blue light pa, ang akala ng brain mo umaga pa. So kala niya umaga, ngayon hindi siya naglalabas nung chemical na dapat pampatulog mo sa katawan. Kasi nagsi-cellphone ka. Kaso, coach, paano yan? Ang hirap nga ako makatulog, ganyan. So gagawin ninyo, kung hirap kayo matulog, ay di huwag kayo matulog. Problema ba yun? Tandaan ninyo, walang taong hindi natulog ng 1 buwan. Ang pinakamahabang pwede lang days. Alam nyo naman yan sa mga lamay, kahit nga yung mga naglalamay, hindi nila kayang tumagal ng ilang gabing walang tulog. Talagang iidlip at iidlip yan. Okay? So kung hindi ka makatulog, huwag kang matulog. At dapat, kasi tatanggalin mo yung pag-iisip mo na struggle ang kama sa akin. Ayan na naman, matutulog na naman ako, may hirapan na naman ako matulog. So nagsa-struggle ka doon sa ideya, nahihiga ka na naman, matutulog ka kasi hindi ka makatulog. Pag hindi makatulog, ganito po ang gagawin, ano? Kapag hindi nyo sinunod to, problema nyo na yun. Hindi okay matulog talaga. Pero makatulog din naman kayo. Yun lang yun. So ganito po o sige, sino magsasabi sa akin dito na 5 araw wala silang tulog? 0 walang idlip. Sa hapon, tanghali, walang idlip. O sige, mag-comment kayo sa akin dyan. 5 araw na wala kayong tulog. Yung walang idlip talaga as in 0, hindi kayo pumikit talaga sa 5 araw at 5 gabi. I don't know. Sige, sabihin nyo sa akin para at least mapatunayan ko sa inyo na may katibayan tayo. Kayo magsasabi sa akin. Wala pong lokohan kasi kung may ganon, baka maisip ko na tatarantaduhin nyo talaga ako. I don't like that. No? So, tumutulong tayo dito. Nagsasalita ako para tulungan kayo. Pero kung lolokohin nyo lang yung mga comment dyan, mag-unsubscribe ka na. Baka i-block na lang din kita pag nakita ko. Pero kung totoo yun, kailangan mo ng tulong. Pupunta ka sa doktor. Okay, 5 araw na walang tulog, kahit idlip wala. Klaro okay. Kasi yan ang katibayan na hindi man ako maabot sa ganun. Kahit pa paano nakatulog ako. Ito mali. Hindi ka nakatulog. So kunyari sa gabi hindi ka makatulog, hindi ka inaantok. Worry ka, no? Kailangan mawala yun Kailangan mawala. So dapat ang kama sa iyo, 2 lang yan, no? It's either pang mag-asawa na activity at tulog lang. Hindi ka dyan pwede mag-laptop, hindi ka dyan pwede kumain, hindi ka dyan pwede mag-cellphone. Okay? Pwede siguro magbasa, pero yung babasahin mo, dapat boring. Hindi ka pwede, magbasa ng horror, o kaya magbasa ng action, or exciting, or kikiligin ka pa habang nagbabasa ka. Dapat, hindi ganong klase. Dapat mga binabasa mo, mga
tungkol sa anxiety disorder, no? May bored ka na, makatulog ka na. Okay? So, yun lang, hindi ka pwedeng gumawa ng anything. So, dapat mga 1 hour wala ka ng cellphone. Kailangan magkaroon ka ng disiplina. Kung wala kang disiplina, then good luck sa'yo. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung ayaw mo, hindi ganyan buhay mo. Ganun lang naman kasimple. Huwag na natin pakumpikaduhin. Okay? So, anong gagawin? Pag hindi inaantok, huwag matulog. O kunyari, hindi ka talaga nakatulog nung gabi na yon. Tapos, iidlip ka. Pagdating ng alas 10 ng umaga, iidlip ka, ay bawal yun. Okay? O kaya sa hapon, dahil hindi ako nakatulog, matutulog ako ngayong umaga. Hindi po pwedeng ganon. Pag hindi kayo nakatulog nung gabi, huwag kayong matulog sa umagang yun. Huwag kayong umidlip. Hintayin nyo na napagod na yung katawan ninyo sa susunod na gabi para mag-calibrate yung katawan nyo at makatulog kayo sa oras ng gabi. Okay? Sa gabi. Tandaan, hindi pwedeng hindi ka nakatulog dahil napagod ka sa umaga, matutulog ka sa umaga o sa tanghali. Hindi po pwede. Klaro? So ang gagawin mo, kung hindi ka nakatulog ng gabi, huwag kang matutulog buong araw. Tapos magkapapagod ka pa, magtrabaho ka pa rin kahit wala kang tulog, kahit lutang ka, eh okay lang yon kasi ganoon talaga. Hanggang sa mapagod yung katawan mo buong araw, pagdating sa gabi, hindi ka na mag-iisip na yun, nakakadaka, hindi na naman ako makatulog. Kasi talaga makakatulog ka dahil pagod na pagod ka, kailangan mo ng tulog. Yung katawan mo gagawin niya yan para sa inyo. Ganun lang po kasimple. Okay? Ngayon, ba't hindi pa rin ako makatulog? Okay. Kapag meron kayong takot, may fear ng kahit ano, halimbawa, yung isang follower ko, sabi niya, kasi may bago kaming dito competitor sa lugar namin. Feeling ko maapektuhan yung performance ko, yung target ko, baka hindi ako makahit ng target dahil meron akong competition dito ngayon. Kung may mga ganun kayong worry, kailangan ayusin nyo yun, kailangan matanggal yung worry na yun. Kasi kung may mga ganung worry, yan yung mga hindi magpapatulog sa inyo. O ngayon, paano tatanggalin yun? Gawan nyo na paraan kung paano. Kung kaya nyo makipag-usap kung kanino, gusto nyo kausapin ako, ano yung problema mo, baka masolusyonan natin. Then, gaya nyan, siya rin yun. Sabi niya sa akin, alam mo sir, the following day after namin mag-usap, sir, ang ganda ng natulog ko kagabi. Kasi pagkatapos natin mag-usap, diba? So, ganun lang. So, wag kayo, ang kailangan, masolusyonan ninyo, maisipan nyo ng sagot ng inyong problema para hindi nyo dala yung pag-aalala. O kaya naman ganito, best advice ito ha, hindi nyo maigit. Sabihin nyo sa isip nyo, sige, or isulat nyo yung problema nyo, isulat nyo bago kayo matulog. O ayan, isinulat na kita, babalikan kita bukas, matutulog muna ako ngayon. Ayan, sinulat ko na. Hindi na ako mag-iisip, babalikan kita bukas at mamroblema tayo kung ano yung solusyon mo. Pero ngayong gabi na to, naisulat na kita, matatandaan na kita. Okay? So, matutulog na ako ngayon. Okay, dyan ka na. Okay, dahil alam ng utak mo na itinabi mo lang yung problema at hindi mo kinalimutan at alam mo, no, klarong-klaro sa utak mo yung problema na yon, then at sinabi mo na decide ka na babalikan kita, hayop ka, problema ka, babalikan kita bukas, matulog ako yan. Yun na, gawin niya yun. Kasi that will help you. Okay? Ito pang guys ha, kung meron kayong mga worries, no, may mga problema kayo, pakisulat po. Pakisulat. At make sure na tama yung ideya ng problema na yun sa pagsulat ninyo. Kasi kadalasan habang sinusulat nyo, no, yung magulong problema na nasa likod ng pag-iisip at tumatakbo-takbo lang sa dyan, kapag sinulat mo, mas nagiging klaro yung problema mo. Dahil sa pagiging klaro, ito na pala ang problema ko sa utak ko parang ang laki-laki nito, parang gulo-gulo nito, parang walang solusyon. Pero ito lang pala, dahil isinulat mo. Okay? Ang laki ng tulong niya. Kaya importante yung mga journal. No? Kung hanggang ngayon follower kita at ilang years na kitang follower at wala ka pa ring journal, good luck. Okay? Alam ko naman may mga ganung tao, hindi sila gagaling kasi nga hindi naman nila yung ginagawa yung dapat nilang gawin. No? Like for example, yung simpleng
paglalakad lang 15 minutes pagising sa umaga in the morning. Kung hindi mo pa ginagawa pa rin yan, good luck. Okay, ganun lang naman kasimple yan. Walang pilitan. May mga ganun tao. Kasi kung lahat tayo, di lahat walang anxiety, di ba? Ganun talaga. Okay? So, I hope natulungan kayo kahit paano ng video na ito. So, yun, no? Share nyo yung video para marami pa tayo matulungan, okay? Dapat diagnose ng doktor, ha, yung may mga anxiety. Hindi nyo pwedeng gawing diagnosis itong video ko. Kailangan pumunta kayo sa doktor. Ang kagandahan pag pumunta kayo sa doktor, at least malalaman nyo na wala talaga kayo sakit at kailangan lang ayusin yung mga pag-iisip natin na mga mali-mali. Kasi kung mali ang pag-iisip natin, matatakot tayo. Pero kung tama yung isip natin, nawawala yung takot. Okay? So with that, thank you. Bye!